Dumarami ang mga lugar na gising sa gabi, pang party, food trip o night market. Kahit sa mga bahay, madalas na bukas ang ilaw hanggat may gising. Pero base sa isang pag-aaral ng mga eksperto mula Rush University Medical Center sa Amerika, may dala raw panganib sa kalusugan ang matagal na exposure sa mga liwanag gabi-gabi, gaya ng poste ng ilaw, sasakyan mula sa building at iba pang artificial outdoor lights. Maaari raw itong mauwi sa pagkakaroon ng Alzheimer's disease o yung pagiging makakalimutin. Ano bang paliwanag dyan ng isang eksperto? Pagka masyadong maraming ilaw, gising ang mga tao at ang hirap matulog. So naapektuhan yung circadian rhythm, yung tulog natin. Kaya maaari itong maging dahilan kung bakit napapabilis ang neurodegeneration at ang Alzheimer's. Circadian rhythm ang tawag sa pattern na sinusunod ng ating katawan kung kailan matutulog at magigising. Kapag na-disrupt daw ito, apektado ang neurotransmitters at nagkakaroon din ng chemical imbalance na apektado ang metabolism ng mga body organs. At kapag gising, hindi rin nabibigyang pahinga ang isip. Kaya kahit daw sa Amerika nakatuon ang pag-aaral ng Rush University Medical Center, makakarelate pa rin ang maraming Pinoy dyan, kahit pa sa loob ng bahay. Yung nakatira sila sa isang bahay, lahat kasama si lolo at si lola, or mga nanay na elderly na, for example. So, maliit lang ang bahay, so walang sariling kwarto ang lolo at lola, no? Ang mga apo, very actively, like nagpe-play ng mga games, online, nasa nila. So, bukas lahat ng ilaw sa loob mismo ng bahay, actually, no? Pwede rin ito maging factor. Sa ngayon, magpapatuloy pa rin ang pag-aaral ng mga eksperto. Wala pa kasing malinaw na dahilan kung paano direktang nakakaapekto ang light pollution sa gabi sa ating pag-iisip. Pero sabi ni Doc, kailangan pa ring mag-ingat. Sleep is very, very important. So, ibig sabihin po, dapat po tamang parehong oras sa gabi tayo matutulog at yung dami ng oras po ay sana ay masunod natin. Huwag po tayong labas ng labas, no, sa gabi, no, nakikipag-party sa gabi ng maraming ilaw kasi ito po ay makakapekto sa atin. No? Luma na kung pakinggan, pero totoo namang lahat ng sobra ay nakakasama. Kaya kung ayaw magkasakit, huwag pasaway at alagaan ang sarili. Mobile journalist Francis Orcio po, hatid ang buka ng balita. 4 na taong naging miyembro ng Philippine National Police si Patrolwoman Mildred Villarosa. Sa loob ng mga panahong ito, naging trabaho niya ang pagtuturo sa mga bata sa komunidad at tiyaking ligtas ang kanilang lugar. Kaya ipinagmamalaki niya raw na naging alagad siya ng batas. Doon mas lalo akong naging mapagmatsyag. Kailangan kahit ano pang kalagayan mo, as long as na kailangan ka ng kapwa mo at nasa serbisyo ka, kailangan mag-extend ka talaga ng help, sir, in any ways. Habang nagtatrabaho sa PNP, nagdalang tao si Mildred. Naging masaya man sa pagbubuntis, ito naman ang naging dahilan kaya nanganib ang kanyang buhay. Nanganak po ako. Sad to say, namatay yung baby ko. Nakasurvive ako pero nadala po ako sa ICU, sir. Nagka-hypovolemic shock ako noon. As in yung mga internal organs ko, papa-shutdown na siya. Wala na nga akong pulso, sir, actually. Dahil sa masamang sinapit, nagkaroon daw ng depression si Mildred at nawalan ng gana magtrabaho. Pero doon niya rin daw napagtanto na ang pangalawang buhay na ibinigay sa kanya ay dapat ilaan kasama ang pamilya. Kaya mula sa Camp Crame, umuwi si Mildred sa Jensen at nagdesisyong pasukin ang pagiging virtual assistant. I am a collections admin sa isang finance company sa Amerika. Doon niya. At saka ano rin ako, sir, social media manager. At saka nakakatipid ako, sir, kasi hindi ko na kailangang mag-commute, magbaon. Kahit sobrang lakas ng ulan, may bagyo, okay lang, nakakapagtrabaho pa rin ako, sir. Pareho lang daw ang kinikita ni Mildred noon bilang pulis kumpara sa pagiging freelance virtual assistant. Pero mas may work and life balance na raw siya ngayon. Si Mildred ay hindi nag-iisa. Sa tala ng American freelancing platform na Upwork, galing sa Pilipinas ang pinakamaraming virtual assistant nila na aabot sa 13%. Kaya ang payo ni Mildred sa mga naisubukang maging freelance VA. So huwag kayong matakot, tatagan nyo yung loob nyo, mag-aral, mag-research, at saka syempre, alamin nyo kung ano yung skill nyo na pwede nyong i-offer. Kasi everything is possible here in freelancing. Hindi pa huli ang lahat para mag-change career. Kailangan lang maging matyaga dahil marami namang oportunidad ang naghihintay. Mobile journalist RR2BC po, hatid ang mukha ng balita. Mula sa puting t-shirt na punong-puno ng mga nakataling goma, tingbudbud ng dye, at tada! Ito ang end product. Likha yan
ng tie-dye artist mula Laguna na si Diego Rambo. Hindi lang karaniwang swirl ang mga design niya, dahil sinamahan pa niya ng pangmalakasang artwork para mas paangas ang t-shirt. Sinasample ko po muna sa minsan sa papel lang sa papel lang po. Doon ko po tinetesting kung pwede. Mano-mano niyang ginagawa ang mga tie-dye shirt, kaya kailangan ng mahabang pasensya. Masisira kasi ang design ng damit pag minadali itong buksan. Kaya naman, halos 2 araw niya itong iiwang naka-rubber band. Minsan nakakainit din sa una po. Parang pagka tie-dye niyo po, gusto niyo pong buklatin agad kasi excited niyo pong makita yung mismong resulta Kaya halos 1 linggo ang proseso ng paggawa ng mga tie-dye shirt niya. Mula sa pagpinta, paglalagay ng tinta, paglaba, hanggang curing. Sa 1 linggo, 3 t-shirt ang kanyang nagagawa at naibibenta niya ito sa halagang $300 o 17,000 pesos each. Minsan pa, pinapa-auction niya ang iba niyang mga tie-dye shirt. Pag wala po akong na pa-order, gagawa po ako sample tapos auction po. Yun po ang ginagawa ko. Minsan Sinisiguro naman ni Diego na ang kanyang mga obra ay magtatagal kahit paulit-ulit mo itong suotin. Basta maayos ang paglalaba. Ang fashion, para sa lahat yan. Kahit anuman ang trip mo, ang mahalaga ay komportable ka. Dahil ika nga, you look good when you feel good. Mobile Journal, Ivan Taringki po hatid ang mukha ng balita.